Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Alright, pag-usapan natin agad itong naging laro ng Gilas Pilipinas at ang overall performance nila dito sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Alright, yan ang agenda natin ngayon at magbabasa lang tayo ng konting mga comments mula sa ating mga kababayan. Ano ang masasabi nila sa performance ng Gilas Pilipinas overall. And then titingnan natin yung, I know this is in hindsight na, no? Pero it's very interesting to know and take a look and check on the numbers, no? Statistics, bakit tayo medyo hindi tayo pinalad sa Brazil, no? Alright. Simulan natin dito sa mga pagbabasa ng mga comments muna. Meron din akong gustong sa loobin na ihayag sa inyo, no? Isasama ko na rin. Okay. Sabi nitong isa, good job Gilas. Coach Tim Cone is just trying to energize the whole team. No? Kasi siguro sa mga videos na minomotivate or medyo nasigaw si Coach Tim Cone sa mga players niya, no? He was just trying to energize the whole team. Of course, as a coach, he needs the team to play hard. Playing in international game is hard because each individual are selected to show what a player can do to represent the country. Being a coach is also a lot of pressure. Of course, ano? Bashers don't do any good. The whole team has to collectively play hard. Yan po ang sabi ni Mr. Peter Aspiras. Alright? Totoo nga naman, ano? Mahirap din ang pagiging coach. Pressure din yan, ano? You have to motivate your players well, no? And you need to have a good coaching staff, mga assistant coaches, ano? Na magmo-motivate din sa'yo, no? Kasi sila ang nag-back up mo, no? Pagka medyo hindi na rin maganda yung timpla ng ano mo, ng mood mo, sila ang naaasahan ninyo. Sila ang naaasahan mo, no? As a head coach, no? Okay, sabi naman ng isang netizens natin, Tim Cone, if only our political leaders have the same passion as Tim Cone, go Pilipinas. O go Gilas Pilipinas, I should say. God bless you, brothers, fight for us and inspire our nation. Okay, kung ito lang daw ganito kasidhi ang political leaders natin, motivate, no? Passionate sa pagtulong sa serbisyo publiko, wala tayong magiging problema, no? Sabi yan ni Droy Owanil, no? Yan ang ilan sa mga comments ng ating mga netizens, ano? Siya nga naman iba kasi nagsasalita pa ng negatibo sa ating team, ano, sa Gilas Pilipinas. Ang gulo-gulo na nga ng Pilipinas ngayon, medyo merong political turmoil, ano? And dami-dami nagsasalimbayan ng mga opinyon, ng mga paninira, ganito, ganyan. Ang gulo-gulo na. Tapos sasabayin ninyo pa itong sasabihin ninyo na walang depensa ang mahina depensa ng Gilas, umuwi na kayo. Bigla kayong magagano. Ano ba yan? Tapos meron pa mga iba magko-comment tungkol kay Justin Brownlee. Meron akong mga nababasa na ganyan Okay? Hindi naman daw hindi naman daw Pilipino, Amerikano yan. Hindi nyo ba naintindihan mga kababayan? Ito magsasalita lang ako mga kababayan. Dumaan po yan sa naturalization. Meron tayong process po dyan. Hindi nyo ba nakita dumaan sa paraan ng Pilipinas sa pagna-naturalize ng isang tao, no? Ng isang individual. Okay? Dumaan po sa proseso yan. At yan si Justin Brownlee, matagal-tagal na rin pong naninirahan dito and dahil matagal nang naging resident import yan ng Barangay Ginebra. Okay? Na-adapt na niya yung pagiging pusong Pinoy. Kahit siya'y Amerikano, ito sasabihin ko sa inyo, kahit siya'y Amerikano, no?
by birth, no? Pusong Pinoy na po 'yan. Ay, na-accept na niya yung pagiging pusong Pinoy. Meron nga diyan pinanganak na Pilipino no? Pinoy. Pilipino raw siya. Okay, Pilipino. No, pero yung puso niya anong sinisigaw? Xie. Ni hao ma. Ako po. Mga kababayan, sino pipiliin nyo? Si Justin Brownlee o yung mga sumusuporta kung anong bansa na sinusuportahan niya, Pilipino naman siya. Mas gusto ko na to si Justin Brownlee. Kahit Amerikano, pusong Pinoy. No? Pagiging Pinoy ninyo, hilaw pala Kayo ba'y Pilipino? Di man lang kayo ang gulo-gulo na nga ng Pilipinas Pagbigyan nyo na. Okay? Alam ko tapos na itong kampanya natin dito. Although meron pa tayong mga susunod na mga kampanya pa. Meron tayong second window sa November, yung FIBA Asia Cup qualifiers. No? Pag ganyan pa rin ang attitude ninyo, hindi kayo tunay na Pilipino, sinasabi ko sa inyo. Okay? Just a thought. No? Isipin niyo yung mga sinasabi niyo. Hindi kayo Pilipino na tunay. Okay? Yan lang, pabayaan na natin sila yan lang na gusto ko lang sabihin sa inyo mga kababayan. Matagal ko na akong kinikimkim yan Dito ko lang sa vlog na ito na isingit dahil total post-game analysis naman ito, no? So, yan non-numerical, no? Non-statistical view ng mga nangyayari sa Gilas Pilipinas at saka sa kanilang performance and yung overall environment ecology nila, no? Okay. Ngayon, punta tayo dito sa mga numbers. Okay. Pag-usapan natin itong mga numbers. Okay. Numero. Alam nyo ba mga kababayan, ito. After the game naku po. Parehong problema sa field goal percentage ang Brazil at saka Pilipinas. Kaya na medyo tayo ang nasa losing end. Bakit po? Tanggap naman natin hindi masyadong mataas ang field goal percentage on the average ng Brazil, Pero ang hindi ko matanggap, no? At ang katakataka rito medyo inalat or minalas talaga tayo sa 3-point field goal percentage or 3-point shooting. Okay? Well, Dwight Ramos started the quarter with 2 straight threes, Kaya lang pagkatapos bukod sa medyo inalat, medyo minalas, medyo hindi pinalad, na depensahan pa ng maigi. Okay? Overall, we were shooting 37.5%. Ang average natin during the first two games natin, 55.5%. Okay? So, way far yung average natin. Ang 2-point field goal percentage natin, 37.8. Okay? Yan. 37.8. Way far sa ating average na 57.9. Okay? At ang masakit pa rito, mas mataas pa sa atin ang Brazil. No? Doon sa laro natin, 46.5 as against 37.8 lang sa atin. Okay? Yung 46.5 ng Brazil, mababa pa yun doon sa average nila na 52%. Pero sila pa rin ang panalo. So you can just imagine how low these numbers are, no? Ito pa nabanggit ko na 3-point field goal percentage. Ang average natin dito 51.2%. 36.8 lang tayo. Okay? Although nanalo tayo rito, mas mababa ang Brazil, 28.6. Pero 36.8 is way below our average pagdating sa 3-point field goal percentage. So, halong malas na rin siguro to, alat
Tsaka medyo na-depensahan na-check tayo rito, no? Okay. Punta ngayon tayo dito sa turnovers, tsaka points of turnovers. Okay? Turnovers natin, tayo ang pinakamarami. 15 turnovers as only against 11 for Brazil. Okay? Now, when it comes to converting these turnovers into points, okay? Yung 15 points, yung 15 turnovers natin na convert ng Brazil into 15 din. So, kada isang turnover natin, nakaka-convert sila ng isang turnover din. 1:1. Okay? Yung 11 turnovers naman ng Brazil, walang ya. 12. Halos lagpas din sa 1:1. Kaya lang, compare, these are numbers, ano? Kung sino yung pinakamataas, siya ang panalo rito. So, 15 is way, well, 3 points lang pero yung 3 points na yun, very significant yun, ano? Mataas pa rin ang points of turnovers ng Brazil. Okay? Di ba, yung 11, hindi na i-produce ng marami. 12 lang. Okay? Samantalang yung 15, 1:1, diretso, no? So, medyo dito tayo, sabi na sa inyo, yung sa turnovers yan eh. Okay? Kung marami tayong turnovers, we'll commit a lot of turnovers, we won't have a chance. Okay? Isa pa. Ito pa. Okay? Teka, hindi yan. Ito. Offensive rebounds. Okay, offensive rebounds. Offensive rebounds, nanalo ang Brazil 15-12. Okay? Ito ito yung pinaka Ako sa tingin ko ito yung sa based on the statistics, on these statistics or numbers, dito tayo medyo nagkaroon ng problema. Okay. Offensive rebounds. Talo na tayo. 15-12. Okay. Ngayon, itong offensive rebounds, nakakonekta yan sa second chance points. Okay, tingnan natin yung second chance points. Since maraming rebounds, offensive rebounds ang Brazil, tingnan nyo naman, 17 second chance points as 13 lang sa atin, ano? As against 13 lang sa atin. Okay? Okay, 12, 13. Kaya lang, mas mataas pa rin. Numbers game to. 15-17 ang relationship ng offensive rebound tsaka second chance points ng Brazil. Mas marami pa rin sila na i-convert, ano? Now, we have 12 offensive rebounds. Okay, extra possession 'yan, ano? Kaya lang itong extra possession na to, naka 13 nga tayo, kaya lang no, ang taas ng turnovers natin, ang dami ng turnovers natin. Tingnan nyo. Turnovers natin, 15. Ang Brazil, 11 lang. Ano ibig sabihin? Yung offensive rebounds, di nakakuha tayong extra possession. Yung 15 dyan na turnovers, part dyan yung offensive rebounds. Okay? Nakukuha natin yung rebounds, kaya lang naitatapon natin yung bola. Naita-turn over natin yung bola. Diyan, nakapasok na dyan sa 15 na yan, yun. Okay, extra possession, kaya lang naitatapon natin yung bola. Okay, may offensive rebounds na, kaya lang hindi natin napangangalagaan yung bola. Okay? Alright? So, disadvantage na nga tayo sa second chance points. Less offensive rebounds na tayo. Okay? Yung offensive rebounds, imbis na pangalagaan natin, na ita-turnover pa natin, nakaka-commit pa tayo ng turnover, konti pa yung assist natin. Compounded pa yung ating naging problema. Bakit? Yung assist natin konti. Okay? 14 assists for, tingnan naman magpasahan yung Brazil, ano? Finding the open man. Pagka nandito sila sa sa strong side, yung bola, yung weak side,
nakakakuha ng bola na ipapasa nila tapos tetres. Luckily for Brazil, medyo naipapasok nila yung mga long range nila, no? Although mababa yung percentage sila. Pero pumapasok at the right time, ano? 14 assists for Brazil, 11 lang sa atin. Okay, paano tayo uusad niyan? Okay? So dito tayo dito sa mga departments na ito, tayo medyo hindi pinalad, no? Offensive rebounds, second chance points, turnovers, and assists. Okay. Now, tingnan ngayon natin tong points in the paint. Okay? Points in the paint, 24 para sa Brazil, 20 para dito sa atin, sa Gilas Pilipinas. Okay, ang nangyari diyan kasi, okay, ako nakikita ko, napapansin ko, hesitant tumira. Ewan ko bakit nawala ng kumpiyansa itong sila Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez. May mga times na libre sila sa tres, hindi nila itinitira. Ipinipilit nilang pilit do sa loob, ang sikip-sikip do sa loob. Ano? Gwardyadong-gwardyado ang loob ng ng front court natin. Hindi tayo makakapasok. Pagpasok natin ngayon doon sa loob, naaagawan tayo, naipapasa natin ng mali, bad pass, naipapasa natin sa Brazil. Turnover na naman yon. Dumadami turnover natin eh. Kaya siguro, ewan ko lang ha, kung agree kayo, medyo kulang tayo sa stretch 4. Yung medyo malaki-laki na mama na mayroong tira sa labas. Para kahit pa paano ma-decongest yung loob. Lalabas ngayon si stretch 4, threat ngayon siya sa labas. Yung bantay niya lalabas. So mawawala ng bantay ng malalaking at least ma-minimize yung mga malalaki sa loob, makaka-penetrate yung mga gwardya natin. No? Sana medyo i-consider sino ba naman ako para suggestion lang yun, unsolicited advice. Okay? Ilan naman yan na observation ko. Para lumuwag yung loob, Pagka nagka-depensahan na kasi sa loob, mahina, mahirapan tayo. At isa pa, yung nawala yung absence ni Kai Sotto. Nawalan tayo ng frontline, na frontliners or yung front court people, personnel, natatao do sa loob. Medyo nabugbog si Junmar. Siya lang mag-isa. Okay? Yan. So, we were averaging sa points in the paint 37 points. Bigla naging 20. Way below again. No? Yan. So, the absence of Kai Sotto also contributed to our problems. Okay. Balik tayo dito sa assist. Ang nagpa-assist dito si Huertas with 7 assists. Wow. Okay, kalahati nung team assist, ng Brazil si Huertas ang nagmamay-ari, Okay. Yan. So yun mga kababayan, Alright. Okay. Punta ngayon tayo dito sa naobserbahan ko lang doon sa laro, Okay, may iba lang sasabi, malamya raw ang laro ni Peter, tuloy tatay niya, ni Japet Aguilar. Payag ba kayo mga kababayan? Okay, ako hindi ko naman masyado napansin niya na malamya, malambot. Well, siguro nagkulang lang sa suporta. Okay? Naiwan si Junmar doon, kukuha rebound. Well, naglaro naman na maganda rin naman ang laro ni Japet. Pero, kasi alam nyo, kasi si Japet dapat, pa-retire. Nag-retire na dapat sa Gilas yan. Hindi na siya kasali. Pero, kasi nga may injury ito si AJ Edu, So, kailangan niyang pumasok, isa pang pumasok lang sa isip ko, pinangarap ko sana. Mas malupit siguro ang Gilas Pilipinas kung meron tayong legit point guard. Kung nandyan ang Jimmy Alapag, naku po, malupit tayo, tol.
malupit, matindi pag may Jimmy Alapag tayo. Kung naglalaro pa si Jimmy Alapag at may legit point guard tayo, may Brownlee tayo, ang ganda ng pasahan siguro natin, ano? Wala lang, naisip ko lang, ano? In hindsight, super hindsight na yan, ano? Well, ano lang yan, pangarap lang yun, no? Okay. How about the officiating? Na manipis daw tumawag ang mga referee. Konting dikit lang daw, foul na. Ako rin nga nagtaka eh. Si Brownlee hindi naman masyado nag-foul trouble pero nung game ng Brazil, 4 fouls. Umabot ng 4 fouls. Alam ko, di ba 5 fouls lang ano? So, foul trouble agad yun. Hindi na nga lang nilabas si coach team ko kasi kailangan siya sa loob, ano? So, sa akin, medyo siguro sa 80-20. 80% medyo mapinaboran ng napaboran ng officiating ng referees ang Brazil. Ang nipis ng tawag, no? Konting dikit lang kung hindi makadepende, ikaw ba naman tawagan ka ng foul? Tatawagan ka ng foul, ng foul. Hindi ka na makakadepensa ng mahigpit niyan. Hindi ka nadidikit doon sa bantay mo. Okay? Okay. Well, si Brownlee naman, bagsak na, sumasalaksak sa loob, tumutumba sa sahig, wala pang foul. Si Junmar, kuha rebound, hindi nakaka-shoot, bola raw, meron namang contact, hindi naman tinatawagan. Yan ang mga breaks of the game, ika nga nila, ano? Yan. Okay. Bago tayo magtapos mga kababayan, ito lang sabi ni Coach Tim Cone, ano? Iwanan ko sa inyo to. Okay. We just weren't good enough. We gotta be better. Almost isn't good enough. It's not good enough. We gotta find a way to get over the hump and get there. Tonight, we didn't do that. It's a growth experience for us. Kinda like now we know moment. Now we know moment. Now we know we can compete. How can we get to that next step? Not just compete, but win. Yeah, we didn't expect to be here, but once we're here, we expect to win. We need to keep pushing, moving forward, getting better. Yan po ang sabi ni Coach Tim Cone after the FIBA OQT experience. Alright? At ngayon, tama naman, ano? Now we know na kaya pala natin. Okay? Asian Games pa lang alam na natin. We were against a lot of teams, giant teams, ano? Well, Iran, ano? Natalo na rin natin yan. Lebanon, okay? You have China. Okay? You have Jordan. Okay? Ano pa? O yan, lately, you have Latvia, almost Georgia. Okay? Malaking achievement na rin yan. Malaking leap na rin yan from malamang from 37, aakyat tayo ng konti. No? Yan. Gone are the days nung bata pa ako na inaabangan ko ang Philippines na merong laro internationally. Gone are the days na pagkalaban China, naku po China, expected mo na tambak yan. Okay? Naku, ibang bansa, European. Naku, expect mo na tambak. Di bali sa Southeast Asia dati naghahari tayo dyan, ano? Okay? Pero ngayon, sa Southeast Asia, nag-i-improve na rin. Look at Japan. No? Nag-i-improve sila. Dati, tinatalo lang natin ng Japan. Ngayon, medyo, although hindi pa natin uli sila nakakalaban, pero they're improving. No? So, dapat din tayo mag-step up. No? Okay? So, gone are the days na pag manonood ka, pero expected mo, tambak yan, talo yan. No? Manonood ka ngayon ng Gilas Pilipinas. Kaya yan. Kaya nung Brazil, ako feeling ko kaya yun .
Medyo hindi lang masyado nag-align yung mga factors na kailangan natin for winning, ano, mga kababayan. So, kudos pa rin. Sabi ko nga, double salute. Very good, very good, very good, very good. Okay, at least we're improving. Alright? Pag uwi nila rito, maraming salamat, Gilas. Double salute. Okay. So, yan. Abangan natin yung second window sa November, mga kababayan. Para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Patuloy po ninyong suportahan ng ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Don't forget to subscribe to our channel, YouTube channel. Madali lang naman yan. Just hit the subscribe button. Like and follow na rin niyo po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa mga live po natin at mga recorded na mga videos. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.